kabalo ko nga, imuha gining gianda. Wow! Vice President Inday Sara Duterte dinumog sa kanilang tradisyon tuwing Kapaskuhan ang pahalipay sa Taal dyan sa Davao City. May naiyak pang Davao niya habang nag-abot ng kanyang regalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo mga kabisdak, bilib po talaga ako sa kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi lang kay Vice President Inday Sara, kundi sa lahat ng mga Duterte, sa pamilyang Duterte. Mantakin mo, sa sobrang daming problema dumating sa buhay nila, sa sobrang daming mga paninira sa kanila, black propaganda, pinakulong na nga ho si Tatay Digong, kinidnap na po ng Marcos admin, pero hindi pa rin po nila tinatalikuran ang kanilang tradisyon at responsibilidad sa kanilang mga kababayan na mamamahagi po ng pamasko tuwing pagsapit ng December 25. Kung iba pa ho yan, wala na, parang demotivated ka na, wala ka ng gana, lalo na yung tatay mo ay na-detained, kinidnap sa ibang lugar, sa ibang bansa. Okay lang ho sana kung nandito sa Pilipinas pero nasa ibang bansa, sa bansang Banyaga. Yun po ang isa sa mga mabigat na pinapasan ngayon ng pamilyang Duterte, si Vice President Inday Sara at siyempre ang lahat ng mga Davaoenyo. Pero hindi po yan hadlang para talikuran ang kanilang tradisyon sa pamimigay ng ayuda. Dinubog po ng libo-libo, I think umaabot na po ng 40,000 ka mga tao ang dumagsa. Kung ang mga Duterte ay merong tinatawag na palabra de honor, meron namang kakaugali din ang mga Marcos, ang mga budol. Mambubudol at tinawag po siyang kayabangan, mayabang ng isang kongresista. Palike po muna mga kabisdak, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Merry Christmas po sa ating lahat. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Ayan. Ngayon po ay December 25, 2025. Ngayon ay isang maswerteng araw sa taong ito. Tanong ko po sa inyo, maswerte ba kayo? Ay, sa mga OFW, binati na ba kayo ng inyong mga mahal sa buhay? Haba kung hindi pa, ako na lang ang babati. Merry Christmas po sa inyo. Advance Happy New Year. At maraming salamat sa Super Pajikas. Ako pala yung sinerte. Nita Casilsun, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagpapakulay po, maraming salamat din po sa inyo kagabi sa ating live. Magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas po. Ito po ay panahon ng pagbibigayan. Hindi po ito panahon ng pambubudol. Subalit, hindi po nakaligtas si Bungit sa isang kongresista at tinawag pong mayabang. Narito po, bago po natin pag-usapan yung magandang ginawa ho ng pamilyang Duterte. Narito. So, mga boss, Merry Christmas muna sa inyo Happy New Year. Nawa ay nasa maayos, maganda kayo na kalagayan at maging kahit simple ang inyong Noche Buena. Ang mahalaga, sama-sama ang ating pamilya at nagmamahalan tayo. So, Nagmamahalan, sir. Iba yung nagmahal, sir. Nagmahal po, sir, ang anak ng kamote, presyo ng bilihin. Mahal na mahal, sir. Ili San Fernando. Medyo talagang may sense din itong si Ili San Fernando, no? Bumabanat ng bumabanat, kaso minsan sumubrang banat, Naambunan tayo. Naambunan yung mga kakampi natin. Pero anyway, binatikos pa niya dito si Bongbong Marcos dahil ang pangako nga ni BBM ay pagsapit daw ng Kapaskuhan, bago magpasko ay meron pong makukulong. Ito, pakinggan natin. ang topic natin ngayon, Noche Buena na, wala pang nakukulong. Sabi ni PBBM, ilang beses niya binanggit na yung mga sangkot daw sa flood control scandal, sa flood control anomaly,
hindi daw magkakaroon ng Merry Christmas. Mhm. Pinagyabang pa nila yung kulungan daw. Mapupuno ang mga kulungan. Hindi sila magme-Merry Christmas, mapupuno ang mga kulungan. O PBBM, Noche Buena na. Nasaan na yung mga politiko? Masaya, sir. Kagaya mo. O kasi naalala po natin na meron pa silang publicity, no? Nagtawag pa po sila ng maraming media. Si John Vic Remulla, no? At ay pinagmalaki yung ginawa ho nilang kulungan dyan sa Quezon City. Mapupuno daw yun, no? Pagsapit ng Kapaskuhan. At meron pa nga ho silang sariling water purifier, no? Parang water station dyan sa loob ng kulungan, no? At maluwag, malaki, no? Pati yung mga double deck pinapakita, puta paldo dyan si John Vic. Mapupuno, pero ano ho ang resulta? Wala. Walang nakukulong, eh. Merong mga sap-sap dilis. Tuloy kong Yan, puro kasi puro kasi yabang, puro press release. 'Di ba? Nasaan na yung yabang mo, PBBM? Nako. Alam nyo mga boss, wala naman sanang problema eh. 'Di ba? Pinagbigyan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang administrasyon na patunayan na seryoso talaga siya sa laban kontra korupsyon. Pinagbigyan eh. Biruin mo, mula SONA, 100 araw, mula nung lumipas yung SONA, pinagbigyan ng mga Pilipino. Baka naman may makukulong talaga, baka may masasampahan ng kaso. Pero wala pa rin nangyari. After ng first 100 days, nung nabunyag yung flood control scandal, pinagbigyan uli ng mga Pilipino. Sabi kasi may makukulong daw. At very confident ang gobyerno, ang pamahalaan na may makukulong. Ang problema hanggang ngayon, mga maliliit na isda. Di ba? Mga maliliit na isda pa lang yung nahuli. Sasabihin, nakakulong na nga yung mga diskaya. Maganda, nakakulong ang mga diskaya. Di ba? Pero hindi tayo maniniwala, maglolokohan, mag-uululan tayo pare-parehas kung sasabihin natin, sina diskaya lang ang may kinalaman dyan. Hindi kakayanin, ni na diskaya na makapangulimbat ng daang bilyong piso o ng bilyong-bilyong piso na proyekto na hindi kasabwat yung mga politiko. Pag sinabi natin mga politiko, lahat yan. Mula sa ehekutibo, sa mga agencies, hanggang sa mga politikong congressman, tsaka sa mga senador. Ang problema, hanggang ngayon, wala pang nahuli na mga kasabwat na mga politiko. Kahit ilang beses na sinabi sa mga hearing na merong mga kasabwat, magkakasabwat sila. Anong pinagmamalaki? Anong pinagyayabang? Nahuli na ang mga diskaya? Nahuli na yung mga DPWH officials? Hindi nga kilala yung mga yan eh. correct. Di ba? Tama ka dyan, Kang King King Kong Kong. Gusto ko po yung salitang puro kayabang, no? Puro kayabangan. Masakit po yan para sa part ng mga supporters ni Bangag. Yung mga nakatabingi ang panga. Yung laging nakakiling sa kaliwa. Masakit po yan. Dahil, yan naman kasi ang totoo. Puro yabang, puro pambubudol. Yun yung term na yan eh. Sanay sila dyan. Sanay sila ng optics, pang palabas, sarswila, panluloko sa mga Pilipino. Pero ang taong bayan ho kasi nauumay na. Nauumay na sa kanilang pamamaraan, sa kanilang panluloko na halatang halata na. Mantakin mo, sabi may makukulong. Ang ipinagmalaki parang ginawang tropiyo ng Marcos admin itong pamilyang Diskaya at yung mga ibang engineer daw. Pero hindi po iyan ang tinutukoy po natin. Hindi po iyan ang kagustuhan ng maraming Pilipino. Oo, masaya tayo, goods, na na-detain ditong si Diskaya. Pero tama dito si Congressman Ili San Fernando. Ay putik eh. Malaking isda ba yan? Dilis lang po yan, sapsap eh. Butiti lang po yan. Hindi po kaya ng pamilyang Diskaya na maglikom ng maraming salapi kung walang kasabwat. Nasaan po yung mga kasabwat? Nasaan po yung mga proponents? Nasaan po yung mga politiko? Nasaan po yung mga bataan ni Bongbong Marcos? Hindi man ho. Nakakasuhan eh. Si Martin Romualdez nagtatago na ngayon. Hindi na nga ho nagpapakita. Nasaan si Martin? Ngayon, bumabati pa ng Merry Christmas sa mga Pilipino. Putang ina, ang kapal ng mukha nga ho eh. Maliit na isda, butiti, sapsap. Yan ang ginawang tropiyo ni Bongbong Marcos. Pero hindi yan ang hinahanap ng taong bayan. Ang hinahanap ng taong bayan, yung mastermind.
yung mga bata ni Bubuim, ni Bungit, lalo na itong kanyang pinsa na si Martin Romualdez at lalo na itong kanyang anak na si Sandro Marcos, si Saldico, na pinangalanan din po ni Saldico na. Si Sandro, si Liza Marcos at si Martin Romualdez, pati yung kanyang pinsa na si Martin Aranita, na gumagawa ng katarantaduhan sa bayan. Niloloko tayo. Kaya nga, pag magsalita itong si Bongbong, huwag po kayong maniwala. Dahil pag naniwala po kayo, tinatangan nyo na lang yung sarili ho ninyo. Ang naniniwala lang po dyan, yung kanyang mga supporters na putang ina, ang laki ng budget siguro sa pang-tutrolls nila, no? Boosting nila sa social media, billions eh. Ganun ang pinanggagawa ho nila para masira lamang ang mga Duterte at lasunin ang utak ng maraming Filipino. Ikaw nga, BBM supporters ka? Meron bang ginawa siya sa bayan? Meron bang ginawa sa Pilipinas para umunlad tayo? Wala eh. May ginawa, puro paglilima sa kaba ng bayan. Ang point natin dito, hanggang kailan yung kanilang panluloko sa bayan? Lalo na ho ngayon, 2026 na. Nasaan yung mga kawatan? Hindi ho nila kayang ipakulong yung mga kawatan, yung mga sinasabing proponents. Kasi pag nakulong po ang mga yan, pag kinasuhan po nila, ipagkumanta, automatic, lahat sila laglag sa kumunoy. Tuloy ko mo. Hindi nga kilala yung mga yan. Tignan nyo yung comment section. Correct. Hindi nga kilala yung mga pinaghuhuli na yan eh. Mismo. Ang alam ng mga tao, merong mga sangkot na mga politiko, nasaan yung mga yun. At paulit-ulit nyong sinabi, mapupuno ang mga kulungan ng mga politiko. O ano na ngayon, PBBM, puro kasi yabang, puro press release. Nako. Aminin nyo na may palpak talaga. Diyan sa kung papaano gumagana ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso sa mga sangkot diyan sa flood control scandal. Oh, ayaw nyo aminin eh. Di napahiya kayo ngayon uli. Sumambulat na naman sa mga mukha ninyo. Tama ka dyan, sir. Pero hindi pa ako naniniwalang palpak. Kumbaga, nag-imbestiga sila seryoso tapos pumalpak. Hindi ako naniniwala doon kung. Ang tingin ko dyan ay talagang sinadyaho nila. Sinadyaho nila pagtakpan ng katotohanan. Hindi sila pumalpak. Talagang cover up yung ginawa ho nila. Nililito lang tayo. Kasi kung sasabihin ng palpak, nagiging seryoso sila sa paglaban. Lahat inimbestigahan. Pati kapatid ng asawa niya, pati asawa niya, anak niya, Martin Romualdez, pinsan niya, lahat. Pati yung mga kalyado niya, inimbestigahan. Hindi nga ganun. Kaya nga merong ang purpose ng ICI is to cover up ng lahat ng katotohanan kung anong meron dito sa kababalagan ng 1.3 trillion pesos na flood control pa lamang. Hindi pa po pinag-uusapan yung farm to market road, mga kalsadang asfalto na putang ina, kanipis-nipis, paldong mga buhaya. Ito hindi sila pumalpak sa sinasabing pag-iimbestiga. Talagang sinadya po nilang guluhin tayo at cover up po ang ginawa nila para sabihin tayo sila po'y seryoso sa pag-imbestiga. Cover up, diversionary tactics. Kaya nga po nila pinapatunog si Vice President Inday Sara na naman, Madriaga, Tibis na naman. Kasi nga gusto nilang malihis ang usapan ng maraming Pilipino dito sa flood control na hindi dapat pwedeng mangyari yan. Kailangan tutukan po natin hanggat sa makulong itong si Martin Romualdez, Sandro Marcos, kasama si Liza Marcos, kasama yung kanyang kapatid. At kung maaari, impeachment labang kay Bongbong Marcos. Tuloy po, sir eh. Yang kahihiyan ninyo. Diba? Eh kayo nagpaulit-ulit eh. Kasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad. Meron naman, sir, pagmamahal ng mga presyo. Agree ako sa iyo dyan, sir. Pagmamahalan at pagpapatawad, anak ng kagwang. Hindi ho pwedeng papatawarin itong mga animal na ito. Ganun na lang pala. Magnakaw ka, pag nahuli ka, magpatawad ka, magsauli ka ng 15 million, wala kang kaso. E di yan na sana ang ginawa din ni Diskaya para walang kaso si Diskaya. Hindi pwedeng patawarin itong mga buhaya kagaya ni Martin Romualdez, Yaan, Sandro Marcos, kongresista, kasama ka na Bong. Hindi ka pwedeng patatawarin at hindi ka pwedeng mahalin. Ang mga tao ay kailanman hindi pwedeng magbahal sa mga kawatan. Pinagbigyan na po kayo. Inulit nyo muli
ang ginawa ng tatay ninyong paglilima sa kaban ng bayan. Kaya papapatawad, hindi. Hindi pwedeng patawarin mo. Marami nang namatay, marami nang nalubog sa baha. Marami nang nawala ng hanap buhay at pamumuhay dahil sa baha, dahil sa pangungurakot ng mga animal na nasa gobyerno ngayon. Tuloy nga akong... Daang bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Hindi. Hindi. Magpamahalan. Ano magpapatawad? Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad, mga boss. Correct. Pag ganyan kasi mangyayari dyan eh. Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng 100 bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin ng mga maliliit na isla, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Wag na. Ululan yan, di ba? Correct. Tama, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan. Tama, ang Pasko ay tungkol sa pag-iibigan. Pero ang Pasko ay tungkol din sa accountability. Correct. Walang tunay na pagmamahalan, walang tunay na pag-iibigan kung walang pananagutan. Tandaan nyo yan, ha? Kaya wag mo kaming paandaran ng season's greetings mo, President Bongbong Marcos. Ha? Wag paandaran ng season's greetings. Ano, gusto mong malimutan na lang namin? Gusto mong mabaon na lang sa limot? Porket Pasko, porket magbabagong taon, magse-celebrate ang mga manggagawa. Nagiinuman na nga yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino eh. Correct. Nag-happy-happy na nga eh. Lasing na Diba? nga. Pero hindi nangangahulugan na dapat makalimot. Huwag niyong ipagduldulan sa mga mukha namin na dapat tungkol sa pagmamahalan, kaululan yan. Walang magpapatawad hanggat walang nakukulong na kurap. Walang magpapatawad hanggat hindi na ibabalik yung 100 bilyong pisong kinulimbat sa pera ng taong bayan. Tama ka dyan, sir. Baon mo pa. Galit na galit ang kongresistang ito. Tama. Hindi pwedeng magpatawad ka na hindi ka pa nagbayad. Magbayad ka muna ng kasalanan mo bago ka patawarin. Mantakin mo, trillion, billion. Yung ninakaw, tapos at the end of the day, sasabihin ni Bungit, magpapatawad, putang ina. Yung pinagmamalaki mo na 5,500 flood control projects, nasa na yung mga animal na yon? Puro mga multo, ghost projects. Puta, hindi pwedeng patawarin. Papanagutin ka mo, accountability. Ang problema wala talagang mananagot na mga malalaking isda under Marcos admin. Yun ang isa sa mga nakikita ko dito. Napaka-imposible na ipakulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Napaka-imposible din po na ipakulong ni Bongbong Marcos si Liza Marcos. Napaka-imposible na ipakulong ni Bongbong Marcos si Sandro Marcos. At napaka-imposible na siya po mismo ay bababa sa pwesto. Kaya pag sinabi po nating pananagutan, malabong-malabo under Marcos admin. Siguro, sa next administration, pwede pong managot sila. Lalo na pag si Vice President Inday Sara ang maging presidente. No mercy talaga yan. Talagang walang kapatawaran. Pero sa ngayon, ang tanging aasahan na lang natin ay yung wish ni Cara David. Anong wish ni Cara David? Na mamatay na sana ang mga kurakot. Utangin na, nakadami na pala si Cara David eh. No? Hindi natin mamalaya, nakarami na. Yung una, si Enrile. Sapol sa wish ni Cara David, di ba? September man yung wish ni Cara David. Tapos namatay si Enrile, December. Pangalawa, si Cabral, December din. Antindi ng wish ni Cara David. Pangatlo, si Akop. Aray ko di ha. Ganun na lang kasi. Alam nyo, masama man ang magdasal na sabi na mamatay na ang lahat ng mga kurakot, pero utangin na, yung pinagdasal mo ng mamamatay, ito yung nagpapahirap sa bayan. Ito yung nagbibigay ng problema sa maraming Pilipinong mga mahihirap. Tama ka dyan, Cara David, dapat mamatay na ang mga animal, no? Tingnan mo itong si Pastor Abante, pumapalag. Sabi ni Pastor Abante, binabas na daw siya. Tingnan mo, sige muna tayo ng konti. May kaugnayan din naman. Sabi ni Pastor Abante, nakatanggap pa kami ng bashing. Ang next daw kay Representative Akop,
Si Abante na. Ako na. Kasi yun man ang wish kasi, Pastor Dila, no? Lalo na kung kumakana ka ng bilyones sa insertion. Ikaw po yung pinakamaraming insertion sa NCR, sa Metro Manila. Nakaturo kasi yung picture Sa'yo ba nakaturo yan? Kung ako, tangina, next ka na. Or si Jinky! Jinky Luistro, dali kayo dyan. Magkatabi pa naman kayo. Alam mo, putang ina ito si Akop, no? Namatay na nga lang, pero galit pa rin ang taong bayan dito. Ito kasi yung mga mayayabang sa Quadcom. Nakala mo silang batas. Bukod pa riyan, puta, paldong-paldo pa rin pala itong si Akop. Nakakulimbat pala ito ng pork barrel. Naambunan noong 2023 hanggang 2025. Kaya gano'n na po ang galit ng taong bayan. Tingnan niyo po yung Ito ay galing po dito sa PCIG, itong datos na ito. Pag tiningnan mo si Kung Akop ay nakakuha ng ilang allocable per year. Per year po yan Allocable per year ay 1 billion at 73 million. So yun po yung allocable per year ni Akop. Sa loob ng 3 taon po yan. 2022, 2023, 2024, 25. So mga 3 years po siya. Nakatunggap ng allocables. Ito po ay pork barrel, no? Pork barrel. Tangnin mo. Galing po mismo sa PCIG yan, Magkano ba ang lahat ng pumasok sa bulsa ni Akop? Allocable pork barrel 2023 to 2025, 3.2 billion pesos. 3 billion, 249 million pesos, 408,000. Ganito po katindi. Kaya kayo, namamatay na ho kayo. Binabas pa rin po kayo. Kaya ikaw, Pastor Abante, hindi mo rin masisisi ang taong bayan pag itong kabaro mo sa Quadcom ay nababash. Nagpakita kayo ng kasamaan nung kayong buhay pa. At hindi po yan mawawala sa isip ng bawat Pilipino at sa mata. Lalo na po yung Quadcom, anak ng kagwang. Yung Quadcom, ginawa ho ninyo, live stream po yan Naka-live stream. So alam ng taong bayan kung ano po ang kagaguhang pinanggagawa ho ninyo. So ito yung premyo ho ninyo. Galit ng taong bayan. Hindi man kayo makulong, mamatay naman kayo, sabi ni Cara David. Mukhang gano'n na lang siguro kung Ili San Fernando. Kasi hindi man kaya ipakulong ni WM. Wala talaga. Ayan, sila ni Diskaya, yung mga engineer. Pero the point is, ang mafia ba ay sila lang Diskaya? Ang mafia ba ay sila lang ni Bernardo? Sila ni Bryce Hernandez? Hindi naman sila ang mafia Sila ay ginagamit na kasangkapan ng mafia. Saan ang mafia? Nasa mga politiko, nasa mga proponents, kontratista, kongresista, mga senador, nasa executive department, nasa Bungit. Putang inang scheme ni Bungit, di ba? Meron silang BBM, Baseline Balance Manage. Magawa ni Cabral sa Cabral Files, di ba? Lumabas po yan. Usapan natin kagabi at nire-upload ko, kinat ko kanina. Yan ang maliwanag dyan. Sila-sila lang ang masaya ngayong Pasko. Pero ang taong bayan, Noche Buena, nak ng kagwang, yung 500 pesos ba nagkasya? Kulang pa ho ako kagahapon, bumili ho ako ng palabok yung malabon, yung pansit malabon. Magkano agad yung pansit malabon dun? Anak ng kagwang, 1,000 ho yun Diyan pa lang. Ilan po kami kakain kasi dumating yung mga pamangkin ko dito nagpasko sa amin. Pero hindi naman ako naganda ng sobra-sobra. Yung tama lang, bangus lang. At saka wala nga kaming handa na baboy, kasi mahal ang baboy. Pritong manok na lang. Ganun na lang ho ang namin, pinagsasaluhan. At saka yung mga kakanin. Yung 500 na pambubudol ng gobyernong Marcos, Noche Buena, kalukuhan po yan. Ang Marcos ay pahirap sa bayan. Pero ngayong Pasko, hahanga ka sa mga Duterte.
Dahil ang kanilang tradisyon diyan sa Taal, no? Pahalipay sa Taal sa Davao City, ito po'y ancestral house po nila ng pamilyang Duterte kung saan diyan sila lumaki, diyan sila nagkamalay, ay doon po sila namimigay. Ganon po ang pamilyang Duterte tumanaw ng utang na loob sa mga Dabawinyo. Kaya, hindi pa rin po nila pinapalampas ang kanilang lumang tradisyon na sinimulan ni former President Duterte na minana ngayon ng kanyang mga anak. Na kahit sandamakmak na paninira ng gobyernong Marcos na kangiwi ang panga na trilyon-trilyon ang hinulimbat sa kaba ng bayan. At si Tatay Digong ay ginipit nila at dinala sa dahig, hindi pa rin po ito hadlang para gampanan ang kanilang tradisyon sa pagtulong sa maraming Pilipino. Dinumog po, mga I think nasa 40,000 plus po ang attendance kung hindi ako nagkakamali. Kasi meron pong merong number, ticket number. So yung ticket number, nandun yung mga last number. Check natin mamaya kung ilan, gaano napakarami ang nag-attend diyan sa Pahalipay sa Taal. Pero pakinggan po muna natin ang balitang ito, narito po. Kahit wala si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong taon, tinuloy ng pamilya Duterte ang pamimigay ng pamaskong tradisyon sa Davao City. At live mula sa Davao City nga, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, Merry Christmas! Kamusta si sitwasyon dyan? Nikki, Merry Christmas din sa'yo. Patuloy ang pagdating ng mga Dabawenyo dito sa Ancestral House ng Pamilya Duterte sa Taal Street sa Davao City para sa kanilang taunang tradisyon sa pamamahagi ng pamasko. Grabe, dami. Alas 5 kaninang umaga na magsimula ang pamimigay ng pamasko dito. Makakatanggap ang bawat individual ng food packs na may lamang bigas, canned goods, gift certificates at cash. Ang ibang residente kahapon pa ng hapon nagsimulang pumila at dito na rin sinalubong ang Kapaskuhan. Hindi lang mga Dabawenyo ang nasa pila, pati na rin ang mga residente sa karatig na lugar, kagaya ng taga Sultan Kudarat at General Santos City. Tinatayang aabot sa higit 40,000 individual ang makakatanggap ng pamasko. Nakadeploy naman ang higit 2,000 kapulisan sa lugar para sa seguridad sa pagligid. Tradisyon daw ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong alkalde pa siya ng lungsod. Pero si Digong ay nagpapasko at magbabagong taon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kung matatandaan, nahaharap ang dating Pangulo sa crimes against humanity kaugnay ng drug war. Bawal daw ang bisita sa ICC, kaya hindi madadalo ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon yan mismo sa anak niyang si Kitty. Ayon kay Kitty, may sariling selebrasyon ang mga detainees sa loob ng ICC. Samantala, ang Christmas message naman ni VP Sara Duterte, Tap muna tayo dyan. Utangin ng News 5 reporter, bias talaga tong animal. Pero wala tayong magagawa. Yan lang po ang kumintuhan natin. Tradisyon daw ng mga Duterte, utang ina. Matagal na ng tradisyon. Huwag mo naman dagdagan ng tradisyon. Tradisyon ito ng mga Duterte na kinakaugalian. Di ba kayo alibadbaran dyan? Putangin ng Bril. Taga Davao ka naman, Bril eh. Ano mo na eh. Pagkaroon ka na ng conclusion dahil totoo naman talagang tradisyon na yan. Noon pa. Mayor pa si former President Duterte, ginagawa na niya yan. Kaya huwag mong sabihin daw, dahil totoo po yan, 1,000% mula noon hanggang ngayon na kahit ginago ng amo mong si Bangag, itong si former President Duterte ay nandyan pa rin. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng kanilang tradisyon, pahalipay sa Taal. At dinumog po ng maraming Pilipino, Dabawinyo, mantakin mo hindi lang yan taga Davao City ang pwedeng pumunta dyan, kundi yung mga kapitbahay na mga syudad, probinsya, kagaya ng Sarangani, Sultan Kudarat, ay pwede ka dyan. Ang ganda nga ng bigay, di ba? Anong sabi? Canned goods, bigas, gift certificate. Bukod sa gift certificate, may cash pa. Nagawa ba to ni Bangag? May tradisyon ba ang mga Marcos na mamigay
sa mga kababayan nila ng pamasko tuwing Christmas, December 25? Wala. Utang ina, singhot siguro kayo, meron. Tradisyon yun. Alam nyo, yung mga ganyang ugali na sa dugo talaga yan. Kung likas mo ng pagka-public servant, talagang kahit anong unos, problema darating sa buhay po ninyo, gagampanan mo talaga. Kasi yun yung nanalaitay sa inyo, sa dugo nyo. Ang pagiging public servant, pagsiservisyo sa bayan, pagmamahal sa bayan, at bibigay ng hindi pagkadamot. Pero itong mga Marcos, nasa dugo talaga rin nila. Mga kawatan sila. Mga swapang. Mga madamot. Mga ngiwi pa. Yan yung tradisyon nila. Yun yung dugo nila. Kaya bilib ako sa mga Duterte, isipin mo sa sobrang daming problema nila, nakuha pa nilang ipagpatuloy itong tradisyon nila. Yung pagbabayad nga lang sa abogado sa ICC, putang mahal na yan, bayad nila kay Kofan. Yung pagpunta pa lang ng kanilang mahal sa buhay sa Netherlands, magkano yung gastos nila dyan? Butas bulsa nila dyan eh. Ilang buwan na si Tatay Diggs dyan. Isipin mo, magpapasko si Tatay Digong na walang kasama. Pinagbawalan ng ICC. Diyan pa lang ma-demoralize ka na. Diyan pa lang parang ayaw mo na gumalaw, ayaw mo na magserbisyo. Sa bayan, unahin ko ng pamilya namin, unahin ko na tatay namin eh. Kailangan namin ng pira. Kailangan namin ng pinansyal, pambayad sa abogado, pambayad sa hotel sa Netherlands, pambayad sa aeroplano, sa tickets, plane tickets, pangkain doon. Dan pa lang eh, putang mabigat na yan na suliranin. Pero ano pong ginawa ng pamilyang Duterte? Yung dugo nila na nalaytay pa rin ang pagmamahal sa bayan, ipinagpatuloy nila yung tradisyon na yan. Kaya nga yung isang ali na iyak eh. Yan, nakita mo yung ali na yan? Ito yung iyak ng pagmamahal sa mga Duterte. Na kailanman hindi ito magagawa ng mga Marcos. Dahil ang mga Marcos, lilikas sa kanila pakaswapang at pakawalang hiya. O panoorin po natin yung pag-iyak ng ali. Bakit siya umiyak dan? Ayaw ba itong ibuhatin mo kagaling na nakanta para... Ang mga bayo okay naman. Wow. Salamat. Kibalo ka, ma'am. No gift policy, give me, pero... Waton ko ni... Guniti akong microphone. Sige, no gift policy daw sila. Abrihan. Gani, kay kibalo ko nga, imuha gining gianda. Wow. Tunayak si ma'am. Ngayon naghilap ma'am. Kanya daw yun hinanda. Kaya tinanggap ni Inday Sara. daw na siya nga Christmas VP, ipa-refund lang daw niya. Pinaghirapan daw ni nanay yung regalo, kaya tinanggap ni Inday. Itong kita diri, itong latong naka-blooming. Wow! Kada tuig, pila na nakatuig na? Pila na nakatuig din, hi? 2016. Okay? Okay, kuha sa Ed para di mag-isusunod. Ay, nasa sila yung picture! Wow! May picture daw sila ni Vice President Inday Sara. Okay, kuha sa Ed. Ayan. So, ang next. Wait. Ito na masura dyan. Samantha Correct. Okay, next. Ulo. Oy, wow. Hula isa doon na Naiyak. VP kung sana. Witties. Naiyak si nanay. Witties. Kung sana na VP. Fundador light. Sabi na ko GSK, Sino sa buyayang nag-asya? Di kayo ko sigurado ha, basin tanduay. Nagawin sila, hiling na kursuka. Pero, Tanduay. Fundador light. Fundador light. Ako kay parang feel ako long neck ni. Wine po. Suka na, suka ako Suka pinakura. Wine. Ay, the best. Ay, kalami anak. Punta kay bangot pa yan, it's apple. Nagihugas sa safeguard. Okay, paano? Last na to, chat. Shot glass daw. Manginom daw tagsuka. Shot glass. Baso. Shot glass. Sa ako man eh, shot glass na ako.
Wala tayong baso. Nay, sa sunod, ay nadaghan nag-scotch tape, Nay, ha? Ay, nalibo ko para ba nimo? Stickler na punta, Nay. Yeah! Ay, wow! Wow, suka. Sariling gawa ni nanay. Fresh pa kayo. Suka, pinakurat. Pare sa tingkang. Correct. Di ba nagamangga po kakambal kayo dito? Salamat, ma'am. Thank you, kaayo. Galing daw sa puso niyang binigayan kay Inday dahil sa kabait ni Inday. Nakita mo. Hindi na asam. Ayan, picture na naman natin si VP at saka si nanay. Pakita tong baso. Ito na yung picture. Mhm. Para makita. Ayan. Ayan. Okay. Uy, yung nagtutulungan nga. Pwede According kay VP, no gift policy jud, pero kay tungod gipaghirapan jud ni nanay ni iya yung gawaton. Kao ba ng host? Oh, smile ma'am, smile. Ang host. Mhm. May picture. Ang mga bayot. Ang mga bayo. Ay, sorry lang na. Sorry lang. Naubos ang kwarta. Hindi na kasi mo sa baso. Grabing tawa ng bakla na yun. Pulmin na akong wala lagi may baso. Sabi ko na lang eh. Sarinula. Alam, palakpakan natin si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit po? Simpleng tao po yung umakyat, may regalong suka ba yan? Binigay kay Inday Sara. Tinanggap ni Inday Sara dahil pinaghirapan ng matanda. Naiyak yung matanda dahil tinanggap. Ginawa daw ng matanda dahil mabait si Inday Sara, niregaluhan niya. Pag si Baki pa nandyan, regaluhan ng suka, itapon yan. Pag si Dayon Yoran, baka ihagis yan sa stage eh. Kaya ko ng suka. Gusto ko pulburon. Isang truck. Butat ang inumin niyo. Papanoorin po natin, dinumog po si Vice President Inday Sara. Dinumog po yung Taal. Ang tawag yan? Pahalipay sa Taal. Grabe, ang dami oh. Ang sabi ng News 5, umabot po ng 40,000 ka mga Dabawinyo. Hindi lang Dabawinyo po yung mga nandyan, kundi sa karatig lugar ay nandriyan. So, ibig sabihin, ganong kamahal po ng mga tao ang mga Duterte. Kasi kung hindi po mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, hindi po dudumugin si Vice President Inday Sara ang kanilang taunang pamimigay. Tradisyon ni Tatay Digong. Kita nyo naman, wala. Si Inday Sara, sure win. Sure na pagiging presidente. Yung nasa kalooban ni Inday talaga nandyan na. Sipin mo, mantakin mo sa daming problema. Pero hindi po nila inisip yan. Pinapakita pa rin po nila ang kanilang pagiging public servant. Nakipagsalamuha. Yung iba pa dyan, nagmumukmok. Pero ito, nakakataba ng puso. Ito ay suporta pa rin. Ayan po yung bigas. Walang tatak bangag. Kay BBM pa yan, nakatatak BBM rice. Kung kay ano pa yan, kay Martin Romualdez, nakalagay tatak MR. Pero yan, walang tatak. Kaya na po yung bigas. Oh, maraming bigas. Binaba. Grabe, bilib ako sa mga Duterte. Mga Marcos, hindi nila magawa-gawa yan. Mga Romualdez. Kahit mga Aquino, wala silang ganyan. Wala silang ganyan. Duterte lang, oh, na nakita natin na politiko ay Duterte lamang ang gumagawa ng taon ng ganyan. Tingnan mo, dinagsa. Umuwi sila, malaking bagay rin yan sa Medianoche. No? Medianoche naman sa New Year. Ayan, oh, ang dami. Oh. Ayan, oh. May libreng pagkain din pala dyan. May libreng pagkain. Tama yung ginawa nila ni Vice President Inday Sara mga Duterte. May libreng pagkain kasi habang pumipila ka, mapapagod ka, magugutom ka. Kaya may libreng pagkain po rin yan. Napila. Kasi ito po talaga ang diwa ng Pasko, pagbibigayan ng pagmamahalan. Pero yung mamahalin mo yung mga kurakot, kagaya ni Bangag po, tangina sa kanila na lang yan.
Ito yung literal na pagmamahalan, pagbibigayan, diwa ng Pasko. Na hindi magawa ng gobyerno. Gobyernong nangangiwi ang panga. Ayan. Oh, ang daming tao. Ayan po. Tsaka organize, hindi magulo. Kung sa Maynila pa yan, putang na, nagtutula ka na, nagsasapuka na. Lalo na pag dumating yung starstruck si Vice President Inday Sara, yan na pinagkakaguluhan. Oh. Selfie dito, selfie doon. Ayan. Mahal talaga ng mga Pilipino si Vice President Inday Sara at mga Duterte. Kasi maganda yung ano ni Tatay Digong ginawa para sa bayan. Pero itong mga bangag, putak, kinamumuhian natin yan. Ito pa, isa pa. Habang nag-ano tayo, nag-kukomento. And, teka lang. May copyright. Okay. Ayan, huwag na natin lagyan ng boses. O, ganong kadami ang dumating sa taunang pahalipay sa taal ng pamilyang Duterte. Kahit anong pagsubok sa pamilyang Duterte na dumating sa buhay nila, tuloy pa rin ang pagbibigay ng saya, ligaya, pagmamahal sa maraming Pilipino. Ito yung nakakahanga sa kanila. Consistent sila. Consistent sa pagtulong sa bayan. Pero, ang mga Marcos, consistent din sila sa pagnanakaw sa pira ng bayan. Yung tropang Marcos, Araneta, Romualdez, consistent sa paglilimas na hanggang ngayon umaasa pa rin ang maraming Pilipino na may managot at makulong sa ginawa nilang kulungan. O tiyangina, pag hindi nila magawa yan, hintay na lang natin si Vice President Inday Sara na maging presidente para ang lahat ng mga buhaya ay maprisog yun. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas.
may pag-asa